May tanong sa akin, Sir, kung nakaregister po ang OLA po tapos di makabayad po, makakasuhan po ba or makulong po? Please po, orit na, pakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung gaano katotoo po yung sinasabi po ng ibang mga bugo katabusadong online lending apps na pwede kayong makulong or pwede kayong makasuhan. Now, sa inyong parte po kasi, ito po yung rehistrado. So, alamin po natin. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang, maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po, yung pong inyong OLA is registered. So rehistrado siya, tapos hindi pa lang kayo makabayad. So tinatanong niyo po kung makakasuhan ba kayo or makukulong kayo. Well, napakarami na kung nito, mga mensahe tayo nare-receive na ganyan. Kasi pangkaraniwan po, yan po yung mga panakot nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Regardless yan kung registered or not. Okay? Kasi unfortunately po ito, hindi po kasi porkit rehistrado yan, maayos na yan maningil. Okay? So, ang liliwanagin kasi natin dito, ano ba yung pwedeng mangyari kung rehistrado po yan. Okay? So, unang-una po, syempre, dahil nga rehistrado yan, at definitely yan is, submitting entity, tsaka accessing entity po ng CIC. So, definitely, marireport po tayo. Okay? Kasi obligasyon po ng mga lending, financing, and banks na mag-submit po ng basic information po natin sa CIC. So, definitely yun, pagka na-report po kayo, there's a probability or possibility po na pagka kayo'y manghihiram sa iba pong mga submitting entity at accessing entity po ng CIC, makita po na meron kayong hindi pa nababayaran. So, bababa yung chance na kayo po'y makapanghiram sa ibang mga lending, financing, and banks. Isa po iyon. Okay, now, syempre, definitely, magkakaroon po ng mga late fees yan, penalties. Hindi po natin maaalis yun kasi even po sa sa ceiling on interest rate po na memorandum may mga penalty po na nakalagay po doon. So depende kasi doon sa ceiling on interest rate po as of this recording po natin po ngayon tayo 15% per month. Okay, sa 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months. Kasi po sa April 1, mababago po yan, magiging 12% per month na lang po siya doon sa 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months. Okay? Ngayon, doon po may penalty pa rin. So, every month na lalagpas ka, meron siyang 5% na penalty. Now, kung yan po tawag dito, mahigit sa 10,000, ang kasi dyan is kung ano po yung mapagkasunduan po ninyo. Okay? Yun po yung babayaran po ninyo. So, definitely yan, may mga penalty tsaka late charges po. Now, kagaya nung sinabi ko, kahit na-rehistrado yan, may mga bugok pa rin dyan. So, baka mamaya maka-experience kayo ng harassment, mga pananakot nila. Kasi yun yung yun yung nagiging way nila, para sila daw ay makapaningil ko, which is napakamaling pamamaraan po Kasi napakadali naman pong maningil, sa totoo lang. Kaya sila nahihirapan, alam niyo po kung bakit. Kasi mali yung simula. Okay? Ang ginagawa nila, false advertisement. Diba? Pangalawa, nagnanakaw sila ng information. Pangatlo, hindi nila sinusunod yung The Truth in Lending Act. Batas yan Kung ang bangko nga po, nakakwadro pa yan. Bakit hindi nila sundin? Diba? Meron din naman po mga sumusunod, kaya lang naman po, lintik naman. Diba? I-explain nga dun sa apps. Kaya lang, pagka in-accept mo, lukuhan. Totoo po yan. Nangyayari, kung let's say for example, inilagay po dito, approve ng 10,000, di ba? Processing fee, ganito, ganyan. Ang term mo, ganitong kahaba. Pag in-accept mo yon, madidisburse sa'yo 500 pesos. Tapos in 7 days mo siyang babayaran.
Tapos ang babayaran mo ganitong amount. Di ba lokohan? Oh, marami pong ganyan, no? Rehistrado, pero no, mga siraulo, mga nanghaharas pa rin. Ngayon, mapunta naman po tayo dun sa inyong tinatanong kung makukulong ho ba kayo or makakasuhan. Now, may mga ola ho na nagsasampa ho ng kaso, no? Lalo ho yung matitino. Kung yan pong ola ninyo, no, sumusunod sa batas, hindi nanghaharas, hindi nangwawalang ya, yung possibility po na kayo ay masampahan ng kaso sa civil court, no, diyan po sa small claims court, may chance po 'yan. Okay? Kaya lang kung yan po ay nanghaharas, malabo pa ho sa alketran 'yun. No, kasi po hindi po pwede silang gumawa ng maling hakbang. Kasi ito 'yan Para ho sila makapagsampa ho ng kasong sibil, no, diyan sa small claims court po. Dapat in-exhaust muna nila yung lahat ng pamamaraan nila ng paniningil. Yung tamang pamamaraan po meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. Bawal mangharas, bawal magpanggap, bawal kumontak po sa inyo ng mga alanganing oras, at marami pa pong iba. Okay? Dapat yun nasusunod yun. Inilista na po ng SEC yung mga hindi dapat gawin. Itong mga luko-luko na to, ang sinusunod po kung alin yung mali. Nakita nyo kawalang yan? Di po ba? Ganyan ho kakikitid ang utak niyang mga yan. So, kung yung mga yun, ginagawa nila yung mga maling pamamaraan ng papapautang, malabo pa ho sa alketran na kayo po ay sampahan ng kaso. Kasi ang tamang paniningil is, nagsisimula po yan sa tamang pagpapautang. Kung in-explain po sa inyo lahat at in-accept nyo po, no, yung kanilang terms and condition at, no, nag-agree kayo dun sa kanilang kontrata, well, ibig sabihin po naintindihan nyo po yung utang. At kung hindi ho kayo nakabayad, meron ho silang karapatan no, na kayo po'y singilin. Okay? Ang tamang paniningil po, yan, nagre-remind yan, nagsesend po ng SMS, no, tumatawag, nag-email. Kasama naman po talaga yun Kaya lang itong mga bugo katabusadong online lending apps, tumatawag at naniningil na kagad. No? Wala pang due date. Okay lang naman sana kung mag-remind ka bago di due date Diba? Wala akong problema ron. Pero yung singilin mo at pastanganin at kulitin mo pati yung mga contacts na ninakaw, mali yun. Diba? Tsaka dapat yan, kung nagsimula sa magandang pagpapautang, ibig ko sabihin ba in-explain yung utang, no? Definitely yun, alam niya kung ano yung gagawin niya. So kung nakaligtaan yung due date, pwedeng paalalahanan. Di po ba? Bigyan ng payment option kung talagang medyo nagipit talaga yung kliyente. Okay? Now, kung talagang ginawa ng lahat at talagang hindi makasingil sa maayos na pamamaraan, pwede yung padala ng demand letter yan. Kasi po, yung demand letter, ang magiging daan po, no? Last chance kasi yun Okay? Huwag niyo kakatakutan yung demand letter kasi po, yung demand letter, pagbibigay po sa inyo, no, ng paalala na, may utang ka. Kailangan mo bayaran, last chance mo to. Pag yun, hindi nyo pa rin tinupad o hindi kayo tumalima doon, may probability po na ituloy nila yon sa small claims court, which is a civil case. So, mediation yun ng two parties, yung nagpautang tsaka yung pinautang. Okay? Ano ho yung wala hong kulong sa utang? Nasa constitution po kasi natin yan. Bawal po yan. Hindi kayo po pwedeng makulong. Nasa Article 3, Section 20 of the 1987 Philippine Constitution. Okay? Nandun po yan. Wala pong maaaring makulong sa utang na hindi bayad. Okay? So, wag niyo hong katakutan yon. Not unless meron ho kayong panlilinlang at panloloko. Meaning, panloloko at panlilinlang is habang nag-a-apply kayo, nag-provide kayo ng maling pangalan. Okay? Maling information ng address po ninyo. Nag-provide kayo ng ID peke. Nag-provide kayo ng maling payslip. Sinabi nyo may trabaho kayo, wala naman pala. So doon pa lamang po may panlulukot, may panlilinlang na kasi alam nyo sa sarili ninyo na hindi kayo ma-approve pag sinabi nyo yung totoo. So nagsinungaling kayo ngayon. Niloko nyo sila at nilinlang. There's a possibility po pag napatunayan, no, sa korte o sa hukuman na nilinlang nyo sila, estafa po ang kaso doon. Okay? Mali po yung yung intindi ng iba na ang estafa is yung hindi pagbabayad, hindi po.
Ang estafa po is yung ginagawa nyo panloloko at panlilinlang. Okay, ko-correct po natin yun. Yung act po ninyo na niloloko nyo sila at nililinlang or nagpatalbog kayo ng cheque. Kaya lang, in our case po, hindi naman tayo nagbabayad ng cheque sa mga OLA, kaya hindi ho kasama yun eh. So, dun sa panluloko at panlilinlang nyo, yun po yung estafa. Okay? Itong mga bugo katapusan ng online lending apps na to, pwede natin kasuhan ng estafa yan. Kasi yun, nanloloko at nanlilinlang sila, di po ba? Mali yung advertisement nila. Di po ba? Hindi nila tinasabi yung tama. So, may possibility na makasuhan natin sila ng estafa. Kaya lang, di ba? Siyempre, mahabang proseso yun. Di ba? Kasi ang estafa po is a criminal case yan. Di ba? May kulong ho yun. Okay? Sana po maliwanag ha. Nasa constitution po natin, walang nakukulong po sa utang. Okay? At kung makasuhan mo tayo, no, yung mga magsasampa po sa atin, yun po yung mga nasunod po sa batas. Dapat po wala silang bahid ng kalokohan na ginagawa. Okay? Kung sila yung nanghaharas, ay mababaliktad yan. Kung mataas ang interest sila, mababaliktad yan. Okay? Ang payo ko po sa inyo, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Baka mamaya mabigyan ho nila kayo ng payment plan na naaangkop po sa estado nyo ngayon financially. Okay? Huwag nyo katakutan na kausapin sila. Huwag nyo silang, kumbaga, i-ignore nyo yung tawag kasi alam nyo, wala pa kayong pambayad. Di, malay nyo, makausap nyo ng maayos. Di ba? Hindi naman ho lahat ng OLA ay bugok. Meron din ho mangilan-ngilan na maayos. So, makipag-ugnayan po kayo sa kanila, kausapin nyo po ng maayos. Kasi po, pag binalagbag nyo ang usapan, wala akong patutunguhan yan. Po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.